Alam mo ba na effective August 18, 2025, meron ng patient appointment system na ini-implement ang mga pampublikong hospital dito sa Maynila. At isa na dito ang Philippine Heart Center kung saan kami bumibili ng murang gamot. Dahil hindi hamak na mura ang gamot dito kumpara sa mga leading drugstores. Kaya nila naisip na magkaroon ng patients appointment system ay dahil gusto nilang maiwasan ang siksikan sa mga pagpila sa mga cashier o sa pharmacy. At ganun din, iniiwasan nila na ang mahabang pila na na-experience namin tuwing bumibili kami ng gamot. Dahil dahil mura ang gamot sa kanila, mahaba talaga yung pila at ang mga tao nanggagaling pa sa malalayong lugar. Kasi nga naman kung bibilhin mo ng more than 50% off o 50%, more than 50% discount ang maintenance mo sa isang buwan, talagang pipilitin mong pumila, magtsatsaga kang pumila. Imaginein mo, may mga nanggagaling pa sa Laguna, Cavite. Siyempre nga naman, kung meron ka ng booking o may scheduled appointment ka na, hindi ka napipila, maghihintay ka na lang ng term mo. Kaya lang, itong itong patient appointment system nila is sa ngayon, maximum of 10 people per hour. So, mabilis yon. Kung halimbawa maubos na nila itong 10 tao na to, hindi ko alam, maaaring tatanggap sila ng mga, siguro sa umpisa, tatanggap sila ng mga tao na, mga bibili na hindi pa naka-appointment. Pero kalaunan, marahil, magiging stricto sila sa pag-implement nitong patient appointment system na ito. Kailangan mo lang magdala ng reseta, original hindi pwedeng, pwede palang photocopy, pero hindi pwede ang yung nandun sa cellphone mo. Kailangan may dala-dala kang hard copy ng reseta. Kahit na yung reseta ay hindi nanggaling mismo sa doktor sa heart center. Basta legit na galing sa doktor yung reseta mo. At ang mabibili mo lang dito sa heart center ay maximum of 1 month supply. Hindi pwedeng more than that. Makakapili ka kung saan ka bibili. Kung meron kang enough na cash, pwede kang mag-book na bibili ka ng gamot sa pharmacy sa 4th floor. Kung ikaw naman ay may guarantee letter o GL, doon ka sa pharmacy annex building bibili. Yan ay mapipili mo kapag ikaw ay magbubook ng appointment. Saan ka nga ba magbubook? Dito. patientsappointment.doh.gov.ph. Ito. Nilagay ko na para mas madali para sa'yo. Pipili ka ng gusto mong araw at oras, pero katulad nga nung sinabi ko, hanggang 10 tao lang ang mapagbibigyan nila bawat oras. So kung yung oras na yon ay puno na, lipat ka na lang sa susunod na oras. Kung sakaling nakapag-book ka na at biglang nagkaroon ng problema sa panahon na nakabook ka, sa oras at sa araw na nakabook ka, pwede ka namang mag-resubmit ng yung appointment. At kapag na-confirm na ang yung appointment schedule, i-screenshot mo yung confirmation number. Or magsisend sila ng email sa'yo, ipapakita mo yung email na yon doon sa security guard o sa cashier. Meron pala akong tips sa'yo. Kung halimbawang nakaschedule ka bukas, ngayon pa lang, tumawag ka muna sa kanilang number. Ito yung number. I-confirm mo muna kung yung gamot na bibilhin mo ay available para hindi sayang yung pamasahe mo at yung effort mo sa pagpunta. Baka mamaya excited ka nang pumunta doon dahil meron ka ng appointment. Tapos pagdating mo doon, wala pala yung gamot, out of stock. Saklap, di ba? Siguro sa ngayon, hindi pa mahigpit masyado ang kanilang implementation dahil marami pang mga tao, especially yung mga senior citizens, na hindi ganun ka-techy sa pag-set ng appointment, kaya medyo maluwag pa sila.
Pero kalaunan, pagka humigpit na sila, maaaring maging stricto sila na kailangang ipresenta mo ang confirmation letter mo via screenshot ng kopya or papakita mo yung email ng iyong confirmation. Gagawa ako ng procedure kung paano mag-set ng appointment para meron kang guide. Kapag natutunan mo nang mag-set na appointment, samantalahin mo na ang mga panahon na mas madaling mag-set na appointment. Kasi kalaunan, marami na magse-set na appointment, malamang mag-uunahan na kayo. Kaya planuhin mong mabuti kung kailan ka bibili ng gamot at bago ka pumunta, tumawag ka muna. Make sure na available yung gamot na bibilin mo at hindi out of stock. So, sana nakatulong itong video na ito sa iyo sa pag-set ng patient appointment sa ospital na bibilhan mo ng gamot. Hindi lang dito sa heart center, kundi dun pa sa ibang ospital kung saan ini-implement na nila itong sistema na ito. At sana naman ay may natutunan ka sa munting video na ginawa ko ngayon. Pwede kang mag-subscribe sa akin para sa mga future videos na gagawin ko. And see you! Gamit ang iyong cellphone, pumunta ka sa iyong Google Chrome extension at i-type mo ang patientappointment.doh.gov.ph. I-tap mo yung kulay asul na parisukat. Zino-zoom in at zoom out ko lang yan para mas maliwanag sa atin. Paglaanan mong basahin ang instructions na yan, may English-Tagalog naman. At huwag mong kalimutan na puntahan ang maliit na box na yan at tap mo para lumabas yung kulay asul na check mark. Sa susunod na screen, mamimili ka kung saang hospital. Sa example na to, gagamitin natin ay Philippine Heart Center, 4th floor pharmacy. Sa susunod na screen ay mamimili ka na ng petsa at ng oras ng iyong appointment. Kung mapapansin mo, ang oras ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung mapapansin mo, ito ay nakasulat as military time, 8 a.m. hanggang 12 p.m. at 1300 hours, ibig sabihin alauna, 1400 hours, alas 2, 1300 hours, alas 3, at 1400 hours, alas 4. Ibig sabihin, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang mapapagpilian mong oras. Uy, marami pang available slots. Kapag nakapili ka na, ang susunod na screen ay pupunuan mo ng mga detalye tungkol sa pasyente. Kailangang ilagay mo lahat ng hinihinging detalye bago ito makapunta sa susunod na screen. Para meron kang idea, ilalagay ko dito ang reservation summary na natanggap namin nung nagpa-reserve kami last month. At makikita mo na sa 10 slots, 2 na ang naka-reserve, isa kami dyan. Kaya 8 na lang ang natitirang available.